Kumusta guys? Ngayon ay balikan natin ang isang science fiction adventure film na pinamagatang The League of Extraordinary Gentlemen. Bago natin simulan ay maaari po bang paki-subscribe ang maliit kong channel pagkatapos po ninyo manood. Salamat! Noong taong 1899, isang grupo ng terorista na tinatawag na Phantom ang nagwasak sa bangko ng England gamit ang kanilang makabagong teknolohiya. Nakasakay sila sa kanilang bagong gawang tangke at walang magawa ang mga gwardya para pigilan ito. Nagawa nilang makapasok sa loob. Pero imbes na magnakaw ng ginto ay ninakaw nila ang blueprint ng pundasyon ng Venice. Pinaghinalaan yon ng gobyerno ng Britanya na ang Germany ang posibleng responsable sa pag-atake. Pagkaraan ng ilang buwan ay kinidnap ng Phantom ang mga siyentipiko sa Germany habang pinasabog din ang kanilang mga Zeppelin. Sa pagkakataong ito, ang pamahalaan ng Germany ay iniisip na sinalakay sila ng Britanya na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkatapos nito, isang tagapamagitan ang pumunta sa isang kolonya ng Britanya sa Africa at binisita ang isang kilalang adventurer na pinangalanang Quatermain. Tinanggap ang tagapamagitan ng matalik na kaibigan ni Quatermain na nagsisilbing proxy niya. Binanggit ng tagapamagitan na ipinadala siya ng British Empire para i-recruit si Quatermain upang maiwasan ang isang digmaang pandaigdig. Subalit tumanggi si Quatermain sa alok ng tagapamagitan dahil nagretiro na siya pagkatapos mamatay ng kanyang anak. Isang grupo ng mga asasin ang biglang dumating at pinatay ang matalik na kaibigan ni Quatermain sa pag-aakala nila na ito ay si Quatermain. Pagkatapos ay lumaban siya sa mga asasin sa kabila ng pagkakaroon ng isang lumang baril at ang mga asasin ay may mga modernong sandata. Ngunit gamit ang kanyang kakayahan at karanasan ay nagawa niyang talunin ang mga ito. Ang natitirang asasin ay tumakas. Gayunpaman, nagawa ni Quatermain na tamaan ito sa binti sa kabila ng malayong distansya. Sinubukan ni Quatermain na kumuha ng impormasyon, ngunit nilason nito ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Sa pag-iisip na ang digmaan sa Europa ay maaaring umabot sa kolonya ng Afrika, napilitan si Quatermain na tanggapin ang alok ng tagapamagitan na sumali sa isang pangkat na pipigil sa isang paparating na digmaan. Sa kalaunan ay dumating si Quatermain sa London, kung saan nakilala niya ang isang misteryosong lalaki na may palayaw na inihayag ni na siya ay bumubuo ng isang koponan na tinatawag na League of Extraordinary Gentlemen. Lalaban ito sa Phantom na naglalayong gumawa ng isang digmaang pandaigdig upang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga makabagong armas. Ito ang dahilan kung bakit kinuha ng Phantom ang maraming siyentipiko mula sa iba't ibang bansa. Ipinahayag ni na dapat pigilan ang plano ng Phantom na atakehin ang mga pinuno ng bansa sa pagpupulong sa Venice. Pagkatapos nito, ipinakilala ni ang iba pang miyembro. Ang chemist na si Mina na naging vampira matapos makilala ang vampirang si Dracula at ang siyentipikong si Captain Nemo na namumuno sa submarinong Nautilus at ang invisible na magnanakaw na si Skinner na naging invisible pagkatapos uminom ng invisibility serum. Pagkatapos ng pulong, ang grupo ay umalis para i-recruit ang dating kasintahan ni Mina na si Grey na naging immortal dahil sa isang isinumpang larawan. Doon, ay sinabi ni Quatermain na ang isang witch doctor ay nagpahayag na hindi papayag ang Africa na mamatay siya pagkatapos niyang iligtas ang kanyang nayon. Tila, sina Grey at Quatermain ay dating magkasama. Habang nag-uusap sila ay tinambangan sila ng Phantom. Sa kabutihang palad, isang secret agent ng Amerika na si Sawyer ang sumagip upang sila ay makapagtago habang binabaril sila ng mga kalaban. Nakuha nila ang kanilang armas at lumaban sa mga Phantom. Patuloy silang nakikipaglaban at nang malapit ng matalo ang mga lalaking Phantom, tumakas ang pinuno ng Phantom. Hinabol ito ni Quatermain, ngunit pinigilan siya ng isang gwardya at ang pinuno ay tumakbo sa itaas. Nagmadali si Sawyer upang mahuli ang pinuno. Sinubukan niyang barilin ito, ngunit hindi tinamaan at ang pinuno ay nakatakas. Ang grupo ay muling nagtipon sa bulwagan. Doon, ay hawak ng natitirang Phantom na lalaki si Mina bilang hostage sa pag-aakala na kasinghina ito ng isang maliit na manok. Ngunit pagkatapos ay agad na kinagat at sinipsip ang dugong may diabetes. Pagkatapos nito, nagpa siya si Sawyer na sumali sa kanilang koponan upang makatulong na mapigilan ang paparating na digmaan. Pumunta sila sa pantalan at sumakay sila sa napakalaking submarine ni Nemo. Pupunta sila sa Paris para tugisin si Hyde at hikayating sumali sa kanilang grupo. Doon, sina Quatermain at Sawyer ay inatasan na tugisin si Hyde. Nakita nila si Hyde na tumatakbo sa bubong at sinadyang barilin upang mapunta sa inilagay nilang trap. At nang nakulong si Hyde sa loob ng lambat, agad na hinayla ang lambat sa submarine. Tila, si Hyde ay wanted dahil sa iba't ibang mga krimen sa London. Kaya inalok siya ng grupo ng Amnesty kapalit ng pagsali sa kanila. Bilang tugon, bumalik si Hyde sa kanyang orihinal na anyo na pinangalanang Dr. Jekyll at tinanggap niya ang alok.
Pagkatapos ay ipinahayag na ang grupo ay kumpleto na. Agad na nagtungo ang grupo sa Venice para pigilan ang Phantom sa pag-atake sa pulong ng mga pinuno ng bansa. Sa daan, tinanong ni Sawyer si Quatermain kung bakit tila galit siya sa British Empire. Ipinahayag ni Quatermain na siya at ang kanyang anak ay tumanggap ng isang misyon mula sa British Empire. Sa misyon na iyon ay namatay ang kanyang anak. Ipinagpatuloy ni Quatermain ang kanyang pagbaril at inalok niya si Sawyer subukan ang target sa malayong distansya. Pinayuhan niya si Sawyer na maglaan ng oras bago bumaril. Samantala, nakita ni Dr. Jekyll na ang isa sa mga potion na magpapabago sa kanya bilang Hyde ay nawawala. Pinaghihinalaan niya na ninakaw ito ni Skinner. Ang submarine ay dumating sa Venice kung saan may nagaganap na kasiyahan. Doon, ay kailangan nilang hanapin ang mga pampasabog na inilagay ng Phantom upang sirain ang pundasyon ng Venice. Huminto ang submarine at lumabas sila kasama ang hukbo ni Nemo at mga maninisid upang hanapin ang mga pampasabog. Habang hinahanap nila si Skinner na nawawala pa sa puntong ito, ang bomba sa ilalim ng Venice ay sumabog. Ang pagsabog ay nagmula sa sentro ng lungsod at ang mga gusali ay bumagsak. Nagmungkahi si Nemo na magpaputok ng rocket sa isang gusali upang matigil ang pagkawasak. Ngunit kailangan nilang hanapin ang tamang target. Nagmaneho si Sawyer ng sasakyan palabas ng submarine at sumakay sila dito para mahanap ang target. Habang sila ay patungo sa kahabaan ng lungsod, ang hukbo ng Phantom ay binabaril sila pagkatapos ay lumipad si Mina palabas ng kotse na parang paniki at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang takpan ang sasakyan. Dumating ang mga paniki ni Mina at dumagsa sila sa hukbo ng Phantom. Hinahanap ni Quatermain ang Phantom leader na sinusubukang tumakas kaya bumaba siya ng kotse upang habulin ang pinuno. Nagpatuloy si Sawyer sa pagmamaneho habang bumabagsak ang mga gusali upang mahanap ang target. Nang matagumpay niyang nahanap ito, pinaputok niya ang flare at nagpaputok ng rocket sa target. Ang rocket ay tumama sa tamang target at ang tuloy-tuloy na pagkawasak ay nahinto. Natigil ang kaguluhan sa lungsod. Samantala, patuloy na hinahabol ni Quatermain ang pinuno ng Phantom at sinabi na ito ay nabigo. Agad siyang sinaksak ng pinuno ng Phantom. Bilang tugon ay sinuntok niya ito na dahilan para matanggal ang maskara ng pinuno. Pagkatapos ay nahayag na ang pinuno ng Phantom ay ang recruiter ng grupo na si M. At ito ay agad na tumakas. Samantala, nahayag na si Gray ay ang kasabwat ni M, binaril niya ang operator ng submarine. Sumakay siya sa exploration pad at agad na tumakas. Ang grupo ay sumakay sa submarine at nahanap nila ang recording disc. Pinanood nila ito at dito ay lumabas sa recording na nagpapakita ng tunay na plano ni M. Dito pala ay binuo ni M ang grupo para makakuha ng sample ng kanilang mga kapangyarihan upang lumikha ng pinakamalakas na sandata. Tila, kinuha niya si Quatermain para tugisin si Hyde. Pagkatapos noon, ninakaw pala ni Gray ang magnesium phosphorus ni Nemo, dugo ni Skinner, potion ni Dr. Jekyll, at dugong vampiric ni Mina upang makapagsaliksik at kopyahin ang kanilang mga kapangyarihan. Bago matapos ang record, ipinahayag ni M na ang submarine ay sasabog. Pagkatapos nga nito, nagsimula ang mga pagsabog na naging sanhi ng pagpasok ng tubig. Dito ay kinailangan nilang bumalik sa ibabaw ng karagatan upang iligtas ang Nautilus sa paglubog. Sinabi ni Nemo na dapat muna nilang selyuhan ang Nautilus upang pigilan ang tubig sa pagpasok at sa ganoong paraan, maaari silang makabalik sa ibabaw ng karagatan. Si Dr. Jekyll ay sumalungat sa rumaragasang tubig at ininom niya ang potion upang maging si Hyde. Lumangoy siya sa ilalim ng tubig at ginamit ang kanyang lakas upang maisara ang Nautilus. Matagumpay na nagawa ito at ligtas silang nakabalik sa ibabaw ng karagatan. Nakatanggap sila ng Morse code mula kay Skinner. Nagawa niyang masundan si Gray. Pagkatapos ay sinabi na alam na niya ang kinaroroonan ni M, dinala sila ni Skinner sa mga nagyayelong bundok sa Mongolia. Sa wakas ay nakarating din sila doon at nahanap nila ang napakalaking pagawaan ng armas. Hinintay nila si Skinner sa isang kuweba. Nang nahanap na sila ni Skinner, inihayag ni Skinner na ang pabrika ay naglalaman ng mga malalakas na sandata. Sa kabilang panig ng pabrika, pinipilit ang mga kinidnap na siyentipiko na magtrabaho araw at gabi upang lumikha ng bagong bersyon ng grupo. Gumagawa sila ng mga bersyon ng mga invisible spy, isang hukbo ni Hyde, at mga vampira na assassin. Lumalabas na balak ibenta ito ni M sa bansang may pinakamataas na bid. Ang grupo ay nagplano ng kanilang mga gagawin. Si Quatermain at Sawyer ay ang hahabol kay M, habang si Mina naman ang lalaban kay Gray. Samantala, sina Nemo, Dr. Jekyll, at Skinner ang lalaban sa hukbo ng Phantom. Tahimik na pumasok ang grupo sa pabrika at nalaman nilang inihahanda na ang mga armas na ipapadala. Inilagay ni Skinner ang mga bomba sa mga aparates na lumilikha ng mga armas. Si Nemo at ang kanyang hukbo ay pinalaya ang mga bilanggo. Samantala, si Quatermain at Sawyer ay hinahanap si M. Doon, isang sundalo ang pumasok sa silid at nagulat na ang grupo ay nakapasok sa pabrika. Pagkatapos ay binaril ng hukbong may mga baluti ang mga sundalo ni Nemo.
Hinawakan ni Hyde ang isang malaking bakal na pinto at ginamit ito para protektahan ang mga tauhan ni Nemo. Nagbigay daan ito kay Nemo para mailigtas ang mga siyentipiko. Gamit lamang ang espada ay inatake niya ang mga sundalong Phantom. Sa tulong ng kanyang mga tauhan ay nagawa nilang patayin ang mga ito. Samantala, sina Quatermain at Sawyer ay nahuli si M, ngunit sinubukan ng isang sundalo na saksakin sila, at si M ay nakatakas dala ang kahon na naglalaman ng kapangyarihan ng grupo, habang patuloy siyang hinahabol ng dalawa. Isang invisible na Phantom ang pumihil kay Sawyer. Sinubukan siyang atikihin. Ginamit niya ang kanyang baril at sinipa niya ang hindi nakikitang kalaban. Pagkatapos, isang sundalo na may baluti na gawa sa bakal ang umatake sa kanya. Ang invisible na si Skinner ay inatake ang flamethrower sa likod ng sundalo, dahilan para masunog ito. Gayunpaman, nasunog din si Skinner. Nakita siya ni Sawyer na nagdurusa sa sakit. Biglang, tinutukan siya ng kutsilyo ng invisible na sundalong Phantom. Sa kabilang kwarto, hinarap ni Mina ang kanyang traidor na dating kasintahan na si Gray. At naglaban silang dalawa. Nagawa nilang masugatan ang muka ng isa't isa. Pero dahil sila ay immortal, ang kanilang mga sugat ay agad na gumaling. Muli silang nagpalitan ng atake. Pagkatapos noon, nakuha ang atensyon ni Mina ng painting ni Gray, dahilan para masiksak siya nito. Lumapit siya kay Mina at agad na sinaksak ni Mina. Ibinaon niya ang kutsilyo sa pader at kinuha ang sinumpang larawan. Ipinakita ito kay Gray at mabilis itong tumanda hanggang sa mabulok at maglaho. Sa ibaba, isang sundalo ang umiinom ng napakaraming potion ni Dr. Jekyll, dahilan para maging isang dambuhalang halimaw ang sundalo. Ang dambuhalang halimaw ay inatake si Hyde, at halos madaig ito. Habang inaatake si Hyde, ay tinangka ni Nemo na tulungan siya. Sinubukan ni Nemo na paulit-ulit na atikihin ang dambuhalang halimaw pero itinapon lang siya nito. Patuloy na inatake ng halimaw si Hyde dahilan para bumalik siya sa pagiging Dr. Jekyll. Pagkatapos ay tumakbo sila sa isang makitid na lugar upang tumakas. Patuloy na sinuntok ng halimaw ang pader. Ang mga bomba na inilagay ni Skinner kanina ay sumabog na, at naging sanhi ng pagbagsak ng istruktura. Bumagsak ang mabibigat na bato, na dumurog sa malaking katawan ng halimaw, at ikinamatay nito. Sa kabilang panig, patuloy na hinahabol ni Quatermain si M, at naglaban sila. Sinubukan niyang sakalin si M gamit ang kadena pero nagawa siyang itulak. Patuloy niya itong sinuntok hanggang sa bumagsak. Kumuha siya ng palakol, at nang malapit na niyang tapusin si M, ay yumenig dahil sa pagsabog. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito kay M. Lumalabas na sa wakas ay nahuli na si M. Ang invisible na Phantom na may hawak kay Sawyer ay lumitaw sa likuran nila. Agad niyang binaril ang invisible na sundalo para iligtas ang buhay ni Sawyer. Dahil dito, nagawa ni M na saksakin si Quatermain. Agad na tumalon si M sa bintana at tumakbo palayo dala ang kahon. Nagawa ni M na makalayo. Nakuha ni Sawyer ang baril at ito ay isang hamon sa kanya na bumaril sa ganoong kalayong distansya. Kilala si Quatermain na kayang patamaan ang kalaban sa ganoong layo. Sa kasamaang palad siya ay sugatan at ang kanyang salamin ay nabasag. Dahil walang pagpipilian ay kailangang gawin ni Sawyer. Sinabihan siya ni Quatermain na mag-focus. Habang papalapit si M sa exploration pad, binaril siya ni Sawyer. Tinamaan si M at ang kahon ng kapangyarihan ng grupo ay nahulog sa tubig. Natuwa si Sawyer, ngunit nakita niyang naghihingalo na si Quatermain. Nagtatapos ang pelikula sa pagdalo ni Sawyer at ng iba pang miyembro ng grupo sa libing ni Quatermain sa Africa. Bago umalis, naglagay ng baril si Sawyer sa libingan ni Quatermain. Sa huli, ang African Witch Doctor ay nakitang nagsasagawa ng isang ritual sa libingan ni Quatermain na nagpapahiwatig ng kanyang posibleng muling pagkabuhay. Sa tingin ninyo, mabubuhay pa kaya ang ating bida? I-comment ang inyong opinion. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po.